ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa masanay ka na sa sakit na dinadanas mo dyan sa relasyong pinapanindigan mo. Charot. Mag-slip knot, saka ka mag-decide which one yung gusto mong gawing working yarn. Working yarn, charot. Sana all working. So, saka ka mag-decide kung alin yung gusto mong gawin na. So, mag-anatomy muna tayo. Anatomy. Okay, doon sa dalawang yarn, pipiliin mo kung alin yung working yarn at saka yung i-yarn over mo. So, yung working yarn, ito yung hawak mo with your tension, and then yung bibitawan mo, may mga bagay talagang kailangan binibitawan, guys. Charot. Pag alam mo nang hindi nag-workout, minsan, ayan, kailangan nating bitawan. Wait lang, parang nag-blur. Kasi naka-beautify. Ayan. Ayan, may mga bagay talaga. Sobrang labo naman. May mga bagay talaga, guys, na kailangan binibitawan. Charot. So, yan, let me show you. So, this time, yung dark gagawin kong working yarn, and then yung light, yung ating pang yarn over. Now, after the slip knot, for the first step, i-yarn over mo yung loose yarn, tapos dapat magka-height siya, magka-height itong loop in the hook, and then yung na-yarn over mo na yarn, ano ba yun? Yung yarn over na yarn, and then hawakan mo lang sa ilalim, and then pull through all the loops. Ayan. Then next, yarn over ulit. Again, dapat magka-height ito at saka ito. Halos magka-height siya. Then pull through. Then let's do it again. Yarn over. Pull through both loops. Again, yarn over. Yarn over. Pull through both loops. Bulol yun. So, ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa masanay ka na sa sakit na dinadanas mo dyan sa relasyong pinapanindigan mo. Charot. Yan. So, all you have to do is repeat the same pattern hanggang ma-achieve mo yung gusto mo na length. Ayan. So, for this case, gagawin ulit natin siyang parang ribbon. Parang lang, hindi tayo sure.